Vintage na vintage yung dating mga chong. So ito na mga chong yung mga bagong rim. Tire lock o tire lock pa to. So ayun mga chong, para may idea lang kayo sa kakalabasan ng motor natin. Ganyan na siya. Wala pa akong rims kasi pininturahan ko pa lang yung hub, pinapatuyo ko pa ng maayos. Ayan, pang Aerox yung mga tire na yan, stock ng Aerox. Binili ko second hand. Tapos ngayon gagawin natin, kasi ngayong may mock-up na tayo ng tire. Ayan, gagawa natin ng bracket tong headlight na nabili ko sa Shopee. Ito. Ayan, vintage na vintage yung dating mga chong. Tsaka maliit lang siya. Gagawan natin ng bracket dito. Ayan, actually may kasama na siyang bracket. Ayan, i-modify ko lang. Tapos may kasama na rin siyang bulb sa loob. So gagawin nyo ngayon mga chong, tatanggalin ko tong bracket na to para i-modify na natin. Kinalabasan nung natin mga chong, nung modify natin na bracket ng headlight. Ngayon itatry na natin dun sa motor. So ayun yung kinalabasan ng ating headlight mga chong. Nagustuhan ko naman yung ano niya, yung position ngayon. So okay na yan. Sulit tong ano, nabili ko sa Shopee na headlight kasi may kasamang bracket. Tapos konting modification lang, ayan. Swak na swak naman. So ito mga chong, lalagyan natin dito ng reinforcement. Ano lang, dagdag lang kasi magdadalagay nga tayo dito ng dual shock ulit. Para lang sigurado na hindi bibigay ito. Gagamitin natin ito. Itong dyan ako nakuha ko, nabili ko yan sa junk shop. Naglagay na ako dito ng isa. Hindi ko na nagawa ng video. Naputol ko na, pero tatanggalin ko muna tong nasa loob. Itong balancer rata ng manibela to. Kagaya nito. Gagamitin natin to para sa ano, shock mount, papamachine natin. Drill out ko siya para matanggal to. Kasi may ano yan, parang pre-nest nila. Ngayon pupupukin na lang natin yan pala. Na-notch ko na siya.
Ngayon, i-weld na natin dito. Tatak weld muna natin. Magtataka kayo kung bakit ganyan yung posisyon niya. Hindi ko na lang pinantay dito para maganda tignan. Dahil yung purpose nito, kaya ako naglalagay dito para may kakapitan lalo yung itong subframe natin itong dalawang to. Kaya ito, kakabit, i-weld dito. Tapos ito naman sa baba, mag-weld pa rin dito. Kasi pag dito natin ilagay, dito lang siya ma-weld ulit. So, useless din. So, ayan. Ayan mga chong, tapos yung mga additional reinforcement ko. Ito, tsaka ito. Ito sa likod. Ayan. Bale, kaya ako talaga nilagyan dito para nga may kakapitan pa tong tubo sa taas. Ayan. Tsaka para yung yung force niya, paglagyan na natin ng dual shock dito. Pagkagaganon yan pataas. So para makontra din. So ito na mga chong, dumating na yung aking in-order na shock. Dual shock to, papalitan natin yung ngayon. Ayan yung mga shock mga chong, nakahiwalay yung dito. Yung mount sa taas, ito. Nakahiwalay, 2 peraso. So sa tingin ko adjustable siya. Yung pwede mong i-adjust yung height. Yung ibang kasama pa niya dito, may sticker. So wala na, yun lahat. Kumuha na ako ng pattern para sa dito, sa dual shock na to. Ayan. Tingnan sa kabila. Yung baba wala pa. So ngayon magtatabas muna tayo ulit ng ng angle bar yung gagamitin natin para ng mga chong yung mga natin gagawing shock mount. Nalinis ko na, nag-grind ko na. Bale yung magiging itsura nito dito. Ganyan. Tapos itong isa doon naman to sa kabila. Gagawin natin ngayon ito yung magiging mounting point talaga ng shock. Ipapa-machine shop ko pa to. Pero yung gagawin ko muna ngayon habang di pa na-machine shop yan, bubutasan natin yan, tapos papasok natin doon. Bali kabilaan yan, pati dito papasok din. So ito na mga chong yung mga bagong rim ko. Tsaka yan yung shock, yan yung tire, pang stock yan, Aerox.
Ayan, dalawa yan. 3.5 tsaka 3.0. Yung ano nito mga chong, yung may logo to. Palibot to may logo. Ayan. Binura ko, ginamitan ko ng acrylic thinner. Kasi nahirapan akong maghanap ng gantong sizes ng ano, tsaka silver. Mostly yung mga nasa tindahan black. Nahirapan ako ng silver na gantong mga size. So nung may nakita ako, hindi siya terno. Ayan. Ito yung old model ng Speedy na design. Ito yung second gen ata nila. Kaya binura ko na lang. Tsaka ayoko rin ng madaming design dito sa gilid. Ito, buburahin ko pa to. Yung isa sa kabila ito. Ayan, nabura ko na. So ngayon mga chong, ipapa-align muna natin to. I-assemble natin doon sa hub. So ayan mga chong, ipa-align ko na tong mga rim. So sabi ko nga sa inyo, hirap ako maghanap na tong size na hinahanap ko tsaka yung kulay, kaya yung stock dun sa tindahan, ayan same brand pero magkaibang edition nung nilabas, kaya iba yung design. Bale ito, palibot to, naka-speedy dito, naka-design. Binura ko siya ng acrylic thinner. So buburahin natin yan ulit. Ayan na. 2.3 yung harap, ay 3.0 yung harap, 3.5 yung likod. So ito na mga chong, i-convert natin to ng gagawin natin tubeless kasi nahihirapan ako maghanap ng interior para dito sa ganito kalalaki. Pero yung gagawin ko, i-grind ko muna ito yung mga lagpas-lagpas na yan. Ito, grind na to nung nag-align yung iba dyan, pero may ibang nakalimutan niya, so i-grind ko muna. Okay na yan mga chong. Yung isa wala nang problema yon kasi wala nang lagpas-lagpas, ito lang yung likod. Ngayon, dilinisin ko muna to ng acrylic thinner, tsaka buburahin ko na rin tong isang logo. Tsaka yung logo dito sa kabila, ayun, yung logo na yun kasi hindi terno. Dilinisin ko na rin dito sa loob gamit yung acrylic thinner para matanggal yung mga grasa or mga oil na nandyan para dumikit ng maayos. Lalagyan ko ng Volcasil, tapos may gagamitin pa ako dyan, tire lap o tire lock yung tawag doon. Disclaimer lang mga chong, bago natin umpisahan tong pag-convert dito sa tubeless. Hindi ako expert dito, first time ko tong gagawin. May mga nakikita ko sa Facebook ay sa YouTube. Yung ginagamit nila is sealant, yung sealant ng mga pang aquarium. Pero ayoko nang bumili noon. Volcasil yung meron ako dito sa bahay, so ito na gagamitin ko. Tsaka yung gagamitan ko pa nung tire lock or tire lap na tawag doon. Yung parang interior na kalahati. So di pa ako bibili, mamaya bibili ako. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Tsaka lalagyan pa rin natin to ng tire sealant para sure na sure. Change plan mga chong. Di ko na gagamitin tong Volcasil kasi matigas na. Bumili lang ako ng tong sealant. So ito na yung sinasabi ko sa inyo mga chong na na tire lock o tire lap ba to. Ayan, Airlock yung brand niya. So yung available lang nila is 1.4 lang ang meron. Ayan. Walang pang 3.5 tsaka yung pang tawag dito. Pang 3.0. Pero ito kasi, tingnan niyo yung design nung niya, nitong rim na to. Parang pang tubeless na yung dito sa gilid Ayan, so yung gagawin ko na lang,
Kasi mahigpit to. Teka lang, tingnan natin. Yung laman niya, ayan, may nut, tsaka washer, tapos yung takip. Ito siya. Parang interior siya na ano, hati, pero makapal. Mas makapal siya. Ayan, bali yung gagawin ko, kasi ano ata to, alam ko mas maliit diameter nito. Oh, mas maliit nga yung diameter nito. Bali gagawin ko na lang para masigurado din natin na maglalak to. Dadagdagan ko ng yung bawat isa ng butas dito sa spokes. Dalagyan natin ng sealant na ginamit natin, yung dito, yung kanina. Talagyan lang natin dyan para pag ikabit natin to, pag ilagay na natin to, mag-press siya. Ma-press niya ng maayos sa punta doon para ano lang, para masigurado lang natin. Tapos papatuyuin ko siya ng 24 hours. Bale, mga bukas ko na to ipapakabit sa ano, dun sa vulcanizing shop. Kasi ito, gagamitan natin ng ano, sealant. Ayan. Ito nga pala machong, nabili ko 250. Tig 250 yung isa. Ano to, made in Thailand. Ayan yung ano, may instruction din siya. So, disclaimer lang mga chong ulit. Papaalala ko sa inyo, hindi ako expert dito. Hindi ko kayo ini-encourage na gayahin nyo ako dito sa ginagawa ko. Experiment ko lang din to. Tatry ko kasi may mga nakita rin akong gumagawa nito sa YouTube. Bali, may nakita akong gumawa na ito lang ang ginamit. May nakita rin naman akong gumawa na puro sealant lang yung ginamit natin panglagay dito kanina. Yun lang ginamit nila. So, kayo kung may mga idea kayo, comment lang kayo sa baba. Ito, pag gusto ko lang din ipakita sa inyo yung idea ko, share ko lang din sa inyo. Pero di ko kayo na-encourage na gayahin nyo ako. Update ko kayo pag ano, pag okay naman yung kalabasan. So bale ngayon gagawin natin, talagin ko muna to ulit isa-isa ng sealant para ma-press niya dito. Kung binuksan ko na yung kasama niya to, dalawang nut at isang washer. Yung alam ko, yung paglalagay nila sa ano, yung sa mga interior, na dito nakalagay yata to eh. Pero sa akin, hindi ko ilalagay yan dyan. Sa labas na. Kasi para dito sa ano, sa ito, sa butas na to, mag-seal din yung rubber. Para ito na mismong rubber yung tumama dyan. Hihigpitan na lang natin dito sa likod. So doon ko ilalagay yung washer sa labas. Yung talagang ano nito, ito, tested naman kasi to. Okay to talaga pag saktong 1.4 yung size ng rim mo. Ito, ayan o. 1.4 by 14. Kasi yung design talaga niya, ano talaga, yung goma, yung gulong, talagang tatama dito. Yung exterior mo, tatama dito sa loob. So yung sa atin, itong akin, dito tatama. Hindi siya maiipit. May nakapagsabi sa akin na gumamit daw siya ng ano dati, nag-convert siya ng tubeless, sealant lang. Yung literal na ganyang sealant lang ginamit niya, tsaka duct tape. So ngayon, itatry ko anong yung gagawin ko. Dadagdagan ko pa ng sealant dito sa gilid. Papadikitin natin dito. Ito. Dadagdagan ko para lang masigurado. Tapos ipapacure natin ng 24 hours.
okay na siya. Papatuyo na lang natin to ng mga 24 hours. Yung isa di ko napapakita sa inyo, same process lang din gagawin ko doon. So inuulit ko mga chong, hindi ako expert dito, experiment ko lang to. Kung mag-work, update ko kayo. Kung mag-fail, update ko rin kayo. Hindi ko kayo ini-encourage na gayahin nyo ako mga chong. Pero sa tingin ko mga chong, okay naman na to. Kasi itong paglalagay ko nito, yung sealant dito, para mas sure lang talaga. Yung loob kasi, di ba kanina nilagyan na natin ng una, pinatuyo ko na yon. Sinigurado kong maayos yung pagkakasil doon, so dinoblehan pa natin. Ngayon, nagpipress na yan dahil dito. Paglagay natin dito. Tapos, isa pa, lalagyan natin to nung, ayun, yung sealant na yon. Para sure na sure talaga. So, ito na mga chong, tuyo na siya. Ito na yung nilagyan natin ng mga sealant kahapon. Ngayon, dadalhin natin to sa vulcanizing shop. Tapos papakabit na natin tong tubeless na exterior. IRC to. Tawag dito. Stock to ng Aerox. Tapos lalagyan natin itong mga tire sealant. Mga gulong ko mga chong, basa lang dahil nilik test ko na. So far wala naman siyang tagas. Paalala lang ulit sa inyo mga chong, di ko kayo encourage na gayahin tong ginawa ko. Experiment lang to. Tapos update ko rin kayo kung sisingaw ba siya katagalan or hindi.